Namuti ang ilang gulay at pananim sa Atok Benguet matapos mabalot ng frost o andap. Winiwisika ng mga magsasaka ang kanilang pananim para hindi masira sa matinding lamig. Sa katabing bayan ng La Trinidad at sa Baguio City, bumulusok sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Pinakamababa na yan sa kasalukuyang amihan season, pero ayon sa Pag-asa, posibleng mas bumaba pa yan sa mga susunod na linggo. He's lying. Diretsang sagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuna kasi ni Duterte ang mga blanco raw sa BICAM report ng 2025 national budget, kaya hindi raw ito dapat na isabatas. May report si Jonathan Andal. Ito yung mga blanco. Nagpas ilowid blank. Mabigat ang mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa 2025 national budget. Sa hawak ni Duterte na ani ay kopya ng Bicameral Conference Committee o BICAM report. Blanco umano ang halagang inilaan para sa ilang item. Karamihan daw sa mga ito nasa pondo ng Department of Agriculture. Dahil dito, illegal at hindi raw pwedeng ipatupad ang 2025 General Appropriations Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. That is falsification of law, criminal action. You can all go to jail for that. Ang minsang nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee na si Davao Congressman Isidro Ungab ang nakapansin daw sa mga blanco. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Tinawag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang pahayag ni Duterte at isa rin daw krimen ang magpakalat nito. Daang-daang kawani raw ng gobyerno ang sumuyod sa bawat isa sa mahigit 4,000 pahina ng budget bago isinabatas. Ang BICAM report ay resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon ng General Appropriations Bill o GAB na ipinasa ng Senado at Kamara. Matapos sumalang sa BICAM at maratapikahan ng Kamara at Senado, saka isusumiti ang pinag-isang bersyon ng GAB sa Pangulo para pag-aralan. Oras na pirmahan ng Pangulo ang GAB para maisabatas, tinatawag na itong General Appropriations Act o GAA. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, sa prinisentang dokumento ni Duterte, blanco ang halaga na ipapalit sa mahigit 74.57 billion pesos ng NIA o National Irrigation Administration. Sa ilalim ng Agriculture and Fisheries Modernization Program o AFMP ng Department of Agriculture. Pero sa 2025 GAA, hindi ito blanco. May 56.42 billion na alokasyon ang NIA para sa AFMP. Giit ng Department of Budget and Management, kompletong dokumento at walang blankong mga pahina o kulang na detalye ang GAB na isinumite sa Pangulo. Bilang depensa naman kay Duterte, sinabi ng dati niyang presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagpahayag lang ng legal na opinyon ng dating Pangulo at kung may basihan, dapat may managot. Tanong ni Ungab, paano na kumpleto ang GAA kung may blanko sa BICAM report? Bakit pinirmahan ng mga mambabatas ang tinawag niyang depektibong BICAM report at niratipika ito? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo ang isang depektibong batas? Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Nauna nang sinabi ng Malacanang na tiwala sila sa naisabatas na GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may kumwestiyon nito sa Korte Suprema. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsorry ang gwardyang nasa viral video ng pagtaboy sa Sampaguita vendor sa harap ng isang mall sa Mandaluyong. Humarap siya at mga kinatawa ng kinabibilangang security agency sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA na nagsisiyasat sa insidente. Ayon sa guard, napuno siya kaya itinaboy ang babae at pinigtas ang paninda niya. Ayon naman sa security agency, hindi inalis sa trabaho ang guard pero hindi muna siya pinapapasok habang nagsasagawa sila ng sariling investigasyon. Magdaragdag din daw sila ng mga programa at training para sa kanilang mga gwardya. Lumindol ngayong gabi sa ilang bahagi ng Luzon at ramdam yan hanggang sa Metro Manila. 5.5 magnitude ang lakas ng lindol pasado alas 6:30 ng gabi.
Ang epicenter ay sa dagat, 23 kilometers hilagang-silangan ng lubang Occidental Mindoro. Intensity 4 ang tindi ng nararamdamang pagyanig doon. Bukod sa Mindoro, ramdam din yan hanggang sa ilang bahagi ng Bulacan, Bataan, Rizal, Laguna, Cavite at Metro Manila. Walang ulat ng pinsala sa ngayon. Pero ayon sa FIVOX, posible ang aftershocks. Rider na nagulungan ng dump truck sa Davao City at motorsiklong sumalpok sa jeep sa Iloilo. Yan at iba pang disgrasya sa spot report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kumakaliwa ang jeep na yan ang biglang salpukin ng humaharurot na motorsiklo sa Lambunaw, Iloilo. Tumila po ng rider. Sa kabutihang palad, hindi siya nagtamo ng malubhang sugat. Nagkareglo na ang rider at may-ari ng jeep. Sa bayan ng Zaraga sa Iloilo rin, nabangga ng van ang dalawang babaeng magkaangkas sa motorsiklo. Isinugod sila sa ospital pero binawian ng buhay. Ayon sa mga pulis, mabilis ang takbo ng van at ng agaw ng linya ng motorsiklo. Itinanggi niyan ng nakakulong na van driver. Pero bago yan, nakabangga na rin pala ng isang bahay ang van driver. Tinamaan ang haligi at bintana nito. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sa Davao City, patay ang isang babaeng rider na nasagasaan ng dump truck. Batay sa investigasyon, tumama sa gulong ng dump truck ang handlebar ng motorsiklo kaya nawalan ng kontrol ang rider, tumilapon at nagulungan ng truck. Hindi nagbigay ng pahayag ang truck driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Lawag City, Ilocos Norte, nasawi naman ang isang estudyanteng 19 anyos nang sumemplang sa ginagawang kalsada ang motorsiklo kung saan siya nakaangkas. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. National Food Authority nakataktang mag-angkat ng di bababa sa 300,000 metric tons ng bigas ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo nila magkaroon ng sapat na supply ng bigas sa gitna ng mga hamon sa produksyon ng bigas. Tunay toneladang bigas sa mga warehouse ng NFA pwede na raw ilabas oras na ipatupad ang National Food Security Emergency sa unang araw ng Pebrero ayon sa DA. Chinese national at 2 Pinoy nakasabot umano niya sa pang-espiya, arestado. Ang Chino, konektado raw sa People's Liberation Army o militar ng China. Nakuha ng NBI at AFP sa kanila ang ilang high-tech na intelligence surveillance at reconnaissance equipment para raw sa kanilang paniniktik sa mga mall, paliparan, pantalan, kampo ng militar, opisina ng gobyerno at maging EDCA sites. Ayon sa AFP, ito ang pangalawang beses mula noong nakarang taon na nakabisto sila ng pang-espiya ng ganitong paraan. Magtiyuhin, patay ng matrap sa nasusunog na bahay sa gitna ng pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila kahapon. Isang senior citizen naman ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa ikalawang palapag ng bahay. Sa Quezon City, inabot ng mahigit 9 na oras ang pag-apula sa nasunog na cold storage facility na katabi ng gasolinahan. Wala namang nasaktan sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdaos ng Chinese New Year reception ang Chinese Embassy. Bukod sa pagsalubong sa Chinese New Year, tinaon din ito sa paggunita sa ika-5 dekada ng bilateral relations ng Pilipinas at China. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Zilian na hinihiling niya ang mas malakas at mas matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Dumalo sa Chinese New Year reception ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno, pati ilang ambassador. Nagpaabot din ng pagbati via video message sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Dumalo rin si GMA Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV, and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.